Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong napakagandang statement po ni Attorney Powa. Ang abogado po, isa po sa abogado ng ating Vice President sa kanya pong impeachment. At talaga po rito napatunayan na po ng taong bayan, tayo po nakita po natin dahil talagang fishing expedition at puro po isang damukal na propaganda ang ginagawa nila sa Vice President. At ito rin naman po ang tinuran ng ating abogado na si Attorney Powa, ang isang damukal na fishing expedition na ginagawa nila sa ating Vice President. Pakinggan po natin si Attorney Powa. Set up ko lang po. The fact that he and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives, both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth, both with voluminous attachments, yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. Your Honors, we objected then and we are still objecting now because, with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition. Your Honors, and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives. Tama po yun di po ba? Di po ba nagkaroon ng House of Justice Committee, yung House Justice Committee, na ginawa po nilang fishing expedition? Mga kababayan, wala pa po silang matibay na ebidensya. Kaya nga po nag-fishing expedition sila sa House of Representatives kung sino-sino na po ang pinatawag nila ron. At doon pa lang po sila kumukuha daw ng ebidensya nila sa Vice President. Ni wala nga single documents na ipinapakita ang complainant ng sinasabing impeachable ang Vice President. Nada. Nakita nyo po? Lahat naman po fishing expedition Kaya po malinaw na malinaw sinabi ni Attorney Powa, walang impeachable ang Vice President. Hindi siya may impeach. Saan ka ba man makakita? I-impeach mo ang Vice President. Lalong-lalo po sa kanya pong mga tax record, sa kanya SALN, sa kanya mga buwis, sa kanyang mga BIR, mga tax. Samantalang nauna yung ginagawa nila sa Kongreso at wala pa silang hawak na mga ebidensya, nagpi-fishing expedition pa lang. Kaya nga lang po mga kababayan, kaya lang po kasi nag-uubra ito Attorney Powa. Lahat po kasi ng ginagawa sa Vice President na puro po fishing expedition at mga propaganda at political harassment sa Vice President. Kasi po mga kababayan, kaya po nagkaganito ang ating bansa. Wala na po silang ginawa. Mag-aapat na taon na po sila sa panunungkulan. Wala po silang inatupag kung hindi po politika at issue ng korupsyon, puro pakinabang sa kanila. Bakit po? Kasi po majority po ng mga politiko sa atin ngayon, real talk, ay sangkot po sa malawang korupsyon di umano. Naging gahaman po kasi sa panahon ngayon ang mga politiko. Hindi po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Natatakot sila maging gahaman sa pera. Kasi delikado sila. Madali silang mabunyag at mabubuko. At hahabulin sila ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po kasi sa panahon natin, naging sindikato yata sila Dahil mula yata sa itaas hanggang sa kanila,
protektado na sindikato. Sino kaya yung Lupin? Hindi po ba? Kaya po nagkaganito ang ating bansa. Hindi na po nila nagagawa ang kanilang trabaho. Dahil ang nangyayari po ngayon sa ating Real Talk, tama yung sinasabi ni Atty. Powa, na puro fishing expedition na lang ginagawa nila. Yan na lang po ang ginagawa nila. At ang mahirap pa niyan, pera natin ang ginagamit sa fishing expedition. Pera natin, buwis natin. At ang inuutang pa nila na tayo magbabayad. Hindi po ba? Yan po ang pinakamabigat na nangyayari po sa ating bansa. Puro fishing expedition. Puro po political harassment. Mga propaganda. Gamit yata ang malalaking mainstream media at isang damukal na binabayaran yata nila di umano sa social media. Hindi kaya? At kasama pa dyan ang mga makakaliwa at ang buong puwersa ng gobyerno. Hindi kaya? Pati yata mga men in uniform, wala nang nakikita sa nangyayaring ito na fishing expedition, korupsyon, mga political harassment, propaganda, para pagtakpan lang sila, lalong-lalo ang mga ginawa nila. Kasi ang taong bayan gising na eh. Hindi naman po bobo, tanga, gago ang taong bayan sa panahon natin ngayon. Nakita natin ang difference. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, itong mga congressman na ito, nagtatrabaho. Marami silang binabalangkas at ginagawang batas. At hindi po ganito ang ginawa nilang trabaho. Na merong isang vice president na may malasakit sa Pilipino, pinupuruhan nila. Samantalang sa panahon ngayon, isang damukal ang issue ng korupsyon magmula sa Kongreso, Senado at Malacanang. Nakatutok sila sa Vice President? Hindi po ba? Kaya nga po napakahirap ng pinagdadaanan natin ng ating bansa eh. Bakit po? Gumawa sila ng anomalya, pera natin, hindi nila maipaliwanag ngayon ang isang damukal na ghost project ng flood control. At hindi rin nila maipaliwanag yung isang damukal na nilagay nila na 700 plus billion sa program appropriation na hindi po natin alam kung ano mga urgent program nila. Dahil wala pong resibo at walang investigasyon dyan. At yan po ang pilit nilang pinagtatakpan. Hindi po ba Atty. Powa? Alam po ninyo yan at alam ni Vice President yan. Kaya nga po tinamna na lang eh. Kaya nga nagpipishing na lang sila ng mga ebidensya para lang masiraan ang Vice President at gamit pa ang malalaking TV station, mga media sa ating bansa. Di umano. Para po itanim sa utak ng mga Pilipino, i-brainwash ang Pilipino na ang Vice President ang magnanakaw. Siya ang masama. Sila mabubuti. Sila para sa taong bayan. Pero yung malalaking pera at budget na trilyon-trilyon, sila ang humahawak. Kaya nga po yung sinasabi natin madalas, ang maniniwala na lang sa kanila, yung mga tanga, gago at nagpapakabobo dahil sa pakinabang di umano. Hindi po ba yan? Hindi po ba totoo yun? Mabuhay po kayo, Atty. Powa, at may awa po ang Panginoon. At yung lagi naman po natin sinasabi, ang kasamaan kailanman ay hindi po magtatagal at hindi nagtatagumpay. Lagi po yang may katapusan ang kasamaan. Hindi po ba? At kitang-kita naman po ng majority ng taong bayan, pati po ang ating mga bayaning OFW, kung ano talaga nangyayari sa pera ng ating bayan at pera ng taxpayer, kasama pa ang mga buwis ng ating mga bayani na mga OFW kung saan napupunta. Dahil wala naman po tayong nakikitang malalaking proyekto o programa katulad po ng natapos na build kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? May partida pa yan. May pandemya pa. Hindi po ba? Maraming salamat po, Atty. Powa. At lahat po ng statement po nyo ay totoo. Talagang nagpi-fishing expedition lang sila
mula umpisa. Wala naman talagang ground of impeachment ang Vice President. Pinipilit lang nila para po proteksyon sa bawat isa sa kanila na sangkot sa malawakang korupsyon na ginawa nila sa panahon ng binagoong ang Pilipinas di umano. Thank you po, Atty. Powa. Ingat-ingat po kayo. At maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa inyo po, mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada. Kay Jim Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Kay Mila Yi, Felipe Shapno. Kay Mika Ligaspi at Romulo Di Benagracia from Bacolod City at Frank Zamora from California City. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. Ingat-ingat po kayo. At God bless po sa inyong lahat. Muli po, paalam na po at ingat-ingat po kayo. Bye-bye.